ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Ace. DJ Lindsay, ang sarap sa feeling na mapasayo yung taong matagal mo nang pinapangarap. Matagal ko nang gusto itong babae na ito. Pero that time kasi meron siyang boyfriend. 2 taon ko rin siyang hinintay. On and off kasi talaga yung relationship nila. Kaya nafe-feel ko nung time na yon na dapat maghintay lang ako. Kasi pasasaan pa at maghihiwalay din sila. Ito na nga, pagkahiwalay nila ng ilang months, nanligaw na ako sa kanya. 3 buwan ko lang siyang niligawan. Tapos, sinagot na agad niya ako. Sobrang saya ko that time, DJ Lindsay. Pero habang tumatagal, nagbabago yung pakiramdam ko. DJ Lindsay, nawala yung peace of mind ko. Palagi kong iniisip yung girlfriend ko. Sino ba yung mga kinakausap niya? Sino ba yung mga tumatawag sa kanya? Napakarami kasi niyang ka-chat na lalaki. Pagkatapos ng trabaho, o di kaya naman kapag weekend, imbis na magkita kaming dalawa, nalalaman ko na lang na nandun pala siya sa ibang bahay ng tropa niya. Minsan napakalayo pa. Pero talagang dinadayo niya. Hindi ko rin siya madalas makausap kapag kasama niya yung barkada niya. Ni hindi man lang siya nagsasabi sa akin. Dahil dito, DJ Lindsay, hindi na ako makapag-focus sa trabaho ko. Puro what ifs na lamang po ang nasa utak ko. Natutulog ng madaling araw, kakahintay ng message kung nakauwi na ba siya. May naghatid ba sa kanya? Kaninong sasakyan siya sumabay? Hindi niya rin kasi ako binibigyan ng assurance, Lindsay, na wala siyang ginagawang ibang bagay. Lalo niya kapag kasama na yung barkada niya. Kasi hindi ko naman siya madalas nakikita o nakakausap. Kasi isa rin yun sa ayaw niya eh. Yung masyado akong clingy sa kanya. DJ, hinintay ko siya ng more than 2 years. Pero 3 months in a relationship, gusto ko na agad bumitaw. Parang ngayon ko na-realize na hindi worth it yung paghihintay ko para sa kanya. Ano po bang gagawin ko? Paano ko ba sasabihin sa kanya na gumalaw naman siya nang naaayon sa relasyon niya? Isipin niya naman na meron siyang boyfriend.
DJ Lindsay, sana matulungan niyo po ako. Ako po si Ace. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Jowa pa more. Hintay-hintay ka pa dyan ha. O ngayon hindi ka na nagtataka kung bakit on and off sila ng jowa niya. Kasi malamang sa alamang ganyan yung babae. Oo, ganyan yung girlfriend mo. Hindi mapakali. Oo. Eh baka naman hindi pa talaga siya pang girlfriend or pang may partner material, di ba? Minsan kasi may mga tao na nakikipag-jowa lang just for the fun of it. You know? Yun yung hindi talaga nila gusto maging committed pero dahil uso, no, yung may jowa, diba, may in a relationship status, ganyan, o, di nakikipag-jowa na lang sila. Oo, iba kasi yung iba yung vision and mission natin, char. Gusto mo yung iba yung vision and mission mo sa kanya. Ganyan, ikaw, ginawa mo siya because mahal mo siya at gusto mo siya, matagal mo siyang hinintay because you saw something in her na alam mo yun, sobrang lovable, na talagang nagustuhan mo. While siya, ginawa kanya kasi kinulit mo siya. And it's not because mahal ka niya o meron talaga siyang pagtingin sa'yo. Feeling ko lang ha. Hindi naman sa sinasabi kong tama talaga ako. Pero yun lang yung nakikita ko. Diba? Mag-comment na po kayo. Ano po bang masasabi ninyo? Oo. Sa gantong klaseng tao at saka dun sa ganyang klaseng karelasyon. Yung tipong hindi nagsasabi sa jowa na may pumunta sa ganito, dumayo sa tropa ng ganyang kalayo, nang hindi man lang ina-update, nang hindi man lang bumubusina sa boyfriend niya. O, di ba? O, for some people, sa girlfriend nila. Oo, ano masasabi niyo dyan? Kayo ba kapag aalis yung mga jowa ninyo, kailangan ba magpaalam sa inyo? Or baka naman, alam mo yon, sila yung batas at hindi na nila kailangan magpaalam pa? Oo. Dali, mag-comment kayo. Dali. Punta kayo sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hello kay Aida Tan. Nakakabilib naman po si DJ Lindsay ang... Hoy! Oo nga pala. Sana manalo siya. Hoy, VP Choice Awards, baka naman nakakaloka naman kayo. Hanggang April 15 na lang po ang botohan ha. Iboto niyo po kami si Papa Jackson, male DJ, tapos si Lindsay Mwang, inyong abang lingkod. Taray! Female DJ, tapos Energy FM, syempre naman Energy FM radio station of the year, FM radio station of the year. Tapos podcast Carjack. Ayan, bumoto po tayo dahil napakahigpit po ng labanan, Ganyan. At sabi nga ng mga tao doon sa fina-follow ko na private group, hindi natutulog ang kalaban. Ganyan, oo. Kaya bumoto na po tayo. Ilang kembot na lang, Agis na pala ngayon. Agis na ngayon, ilang araw na lang at magsasarado na po yung botohan ng VP Choice Award. So, yan. Sana manalo po ang buong Energy FM team. Lahat-lahat tayo sa Energy FM, sana manalo tayo. At maraming salamat po sa lahat po ng mga bumoboto. Nako, oras-oras bumoboto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po. O dali, ano bang masasabi ninyo doon sa ating kwento for today's video? I-message mo na yan. Kailangan ba magpaalam ka sa jowa mo kapag aalis ka? Or baka naman, alam mo yun, hindi na kailangan magpaalam. Total ako naman yung batas sa aming dalawa. Total takot naman siya sa akin. Sabi dito sabi ni Darwin Rosel, alam mo naman kasi na rebound boyfriend ka. Kaka-break up pa lang ng girlfriend mo, sinamantala mo naman. Dapat kasi hinihintay mo munang mag-heal yung puso niya bago ka manligaw. Diba? Sabi naman ni Ate Yoli, naku kuya, rebound ka lang niya. Di ka niya talaga mahal. Diba? Walang respeto sa relasyon ninyo. Kaya bitawan mo na. Maghanap ka na lang ng totoong magmamahal sa'yo. Rebound. Rebound tuloy yung nasabi ko. Sa buhok pala.
Rebound kasi, Lindsay, hindi rebound. Nakakaloka. Pa-shoutout naman po kay Eugene Biscocho, sabi ni Kenneth Julius. Hello naman sa inyo dyan. Mabuhay kayo. Sabi ni Arch, bantay sa lakay moves is never advisable dahil hindi mo kasi alam kung ano-ano ang tunay na mararamdaman ng tao. More than often, hindi love but temporary comfort lamang ang nararamdaman niyan. That is so true. Alam mo yung band-aid na theory? Oh, yun eh. Yung tipong alam mo yun, kapag may sugat ka, di ba tatapalan mo ng band-aid para hindi mapasok ng kung ano man, alam mo yun, hindi magkaroon ng kahit anong germs inside, makontaminate, inemerot, ganyan. So, ganun din. Di ba akala natin kapag nilagyan natin ng band-aid ang sugat, maghihilom agad siya ng mabilis. Pero hindi, di ba? Tinatakpan mo lang siya, pero hindi ibig sabihin nun, maghihilom agad siya. Paano kung may diabetes pala? Hindi ka maggagaganyan, Lindsay. Sa totoo lang, di ba? Ang mahirap pa dyan, kapag tinanggal mo na yung band-aid doon sa sugat, minsan di ba may mga sumasama-sama dyan na sakit habang tinatanggal mo ang band-aid na yan dahil nakadikit na siya sa skin mo. Skin talaga. Oo, di ba? Masyakit, di ba? Masyakit. Kaya kung ako sa inyo, wag tayong maging band-aid sa buhay ng ibang tao. Wag tayong maging pangtapal lamang. Diba? Huwag tayong papayag. Alam mo kasi ako naniniwala ko na to be in a relationship, you have to know somebody on a much deeper level eh. Diba? Hindi yung tipong 2 taon mo na siyang hinintay. Okay, hinintay mo lang siya, pero kinilala mo ba siya ng buong buo? Kasi kung talagang kilala mo siya, hindi mo dapat problema ngayon to eh. Yung pagsama niya sa barkada niya, di ba? Yung pag-alis-alis niya, yung pagdayo niya sa mga Genoman Festival. Huy! Di ba? Kasi alam mo na yan dapat kung talagang kilala mo siya. Di ba, bago ka pa pumunta or manligaw or mag-offer ng relationship dito kay ate mong girl, alam mo na yan dapat. Di ba? Dapat alam mo na yung kilos niya, alam mo na yung mga gagawin niya, mga ginagawa niya, hobbies niya. Di ba? Kasi inalam mo na eh. Pero hindi, hinintay mo lang siya. Siguro talagang sa sobrang pagkagusto mo sa kanya at first, hindi mo napansin yung mga red flags na tinatawag. Wow! Kasi talagang eager ka to be in a relationship with her eh. There is something in her eh, di ba? At dahil doon, inisantabi mo yung mga red flags na sana pinansin mo in the first place para, alam mo yun, para malaman mo kung ano yung magiging problema ninyo along the way. Kaso hindi. 'Di ba? Naging bulag-bulagan ka dyan sa mga facts na yan, dyan sa part na yan ng buhay ni ate mong girl. Kaya ngayon, nagsasuffer ka. 'Di ba? So, ito ay dapat magsilbing aral po sa ating lahat. And just because we're attracted to somebody doesn't mean na yun na yun, sapat na yun para maging in a relationship with him or her, 'di ba? Dapat kilalanin mo yung isang tao. Kasi alam mo, looks can be deceiving in so many levels, 'di ba? Ang ganda-ganda niya pero alam mo ba kung anong ugali niya, 'di ba? Ang gwapo-gwapo niya pero ilan na ba yung niloko niyang babae? Anong history, 'di ba? Dapat alamin mo 'yan, bakit sila nag-break ng mga dating girlfriend? Ano ba yung ugali niya kapag nakikipagrelasyon siya? Wow! 'Di ba? Ano ba siya bilang kaibigan, bilang anak, bilang jowa, ganyan. Kamusta ba yung relationship niya sa kanyang pamilya? Mga ganyang bagay. Naalam dapat 'yan. Sabi nga, di ba, bantay sa lakay ka, di sana sa pagbabantay mo, inalam mo na rin yung tunay na ugali niya, di ba, para hindi ka na mo problema. Oo. So kung ako sa'yo, kasi ang pagmamahal naman para sa akin, hindi lang yan kapag kaaya-aya yung isang tao. Diba? Hindi lang yan kapag kilig-kiligers part, mahal mo siya. Diba? Ang totoong nagmamahal, lagi ko sinasabi to dito eh, ang totoong nagmamahal kayang i-embrace yung totality ng pagkatao ng taong sabi niya mahal niya. Wow! Diba? Ilang taon pa naman kayo give it some time more. Total, lalaki ka naman, diba? At sabi mo naman hinintay mo siya dahil pangarap mo siya, diba? So, kausapin mo siya ng malala at mabisang-mabisa. Sabihin mo sa kanya yung mga ayaw mo, 'di ba? Sabihin mo sa kanya yung mga nakakapagpa-trigger sa'yo, yung mga fears mo, yung weaknesses mo, ganyan. Anong plano mo with her, ganyan. Tanungin mo rin siya. Nakikita mo ba yung future mo with me? Do you see me as somebody na tatakbuhan mo pagdating ng panahon kapag meron kang problema? Ako ba yung nakikita mong comfort zone mo o comfort room? Diba?
Nakakaloka. So yun, maging ano ka sa kanya, maging totoo ka sa kanya. Tsaka kung ayaw niya nakikipagkita sa'yo, hindi po pwedeng ganon. Kapag magjowa kayo, importante ang time together. Kasi ayan, kapag wala kayong time together ng jowa mo, automatic, kapag may mga kaibigan siya, nandun yung time niya, nandun siya. Oo. Kapag may jowa ka, syempre importante na connected kayo eh. Alam mo yun na lagi kayo nagkikita, lagi kayo nag-uusap, lagi kayo may cuddle time. Very, very important yan yung physical touch. Kasi nagiging, alam mo yun, sinasabi nila na kahit di kayo magkita, basta mahal ninyo ang isa't isa, nandun na tayo. Pero ang katotohanan ng buhay, in actual, napaka-importante ng human touch. Napaka-importante ng physical contact, lalo na kapag magkarelasyon kayo. Kasi it builds trust eh. 'Di ba? Kapag lagi kang niyayakap, kaya nga gusto natin yung mga jowa natin, lagi tayong niyayakap, kinikiss, diba, kinikiliti. Kinikiliti eh. Gusto mo yon? 'Di ba? Gusto natin, tayo mga babae, yakapin mo naman ako, mahal. Holding hands mo naman ako, mahal. Subuan mo naman ako, mahal. Diba? Kasi gusto natin yung connected tayo, yung merong touch, may affection, you know, something like that. Kasi it builds trust. Very important yan. Hindi ako nagbibiro. Diba? So, dapat lagi mo siyang pinupuntahan sa ayaw at sa gusto niya. Diba? Ipilit mo kung ano yung gusto mo. Ngayon kapag sa tingin mo, imbes na maging okay kayo, mas nagiging malala siya, doon ka na lang mag-decide. Tanungin mo siya, gusto mo pa ba ako sa buhay mo? Boyfriend mo ba talaga ako? O sinagot mo lang ako kasi gusto mong may masabi lang na may boyfriend ka? Diba? Ganun lang yung tanungin mo siya. Very, very important. Yung malinaw sa inyo ang lahat. Sabi pa dito, Eugene Biscocho, tama na daw po ang pingkot ng yero. Anong yero yan? Anong ginagawa ninyo dyan? May construction works ba dyan? Oo. So, yun. Kung ako sa'yo, maging totoo ka lang sa kanya, be honest with her, ganyan. Tapos, give it some time. Oo, kasi masyado bang bubot ang inyong relationship? Alam mo yung bubot? Oo, sabi nila masyado pang bata ang inyong relationship. O, para gumive up ka na agad. Tagal mo siyang inintay, di ba? Pagtiyagaan mo ng some more pa. Total, hindi ka pa naman yata mga 50 plus, di ba? You still have a lot of time ahead of you. So, give it some more time. Mga 1 to 2 years pa. Ngayon kapag hindi pa siya nagbago at talagang nakikita mo na binabastos ka na, binabaliwala, walang respeto sa relationship nila, o ninyong dalawa pala, o edi, saka ka mag-pack up. Sabi dito ni Marvin, sana all may jowa. Diba? Sana nga. Dadating din yan para sa'yo. Marvin Harabeho. Ayan. Diba? So yun lang ang para sa akin, mahal ko pangga ko, baby ko. And to all those people na ganyan din yung pinagdadaanan, diba? Dapat malinaw sa inyo ang mga bagay. Alam mo, once and for all, dapat itanong mo sa kanya. You have to ask the right questions, diba? Para makuha mo yung mga tamang sagot o yung mga sagot. Actually, may mga pagkakataon na hindi siya magiging tama para sa'yo, pero at least nakakuha ka ng sagot at yun ang importante. Diba? And oras natin sa buong kapulong on 13 minutes after 9, 9:30 on the clock. Gawin mo lang lahat para sa kanya. Bigay mo yung 100% mo. Kapag hindi talaga umubra, saka ka na lang bumitaw. Ikaw lang naman talaga makakapagsabi if enough is enough eh. Hindi masasabi ng iba na, tama na yan, ang tanga-tanga mo na dyan sa babae na yan. Walang makakapagsabi nun. Ikaw lang ang makakapaglagay ng limit sa sarili mo. Lagi kitang naiisip.